Hello everyone and welcome back. This is Doc Ed Padama. So let's answer this question for tonight. Doc, ano bang ibig sabihin ng standardized, self-developed, and hybrid research questionnaire? I have already discussed this in my previous video, but for the purpose of this question, ulitin natin ha. Kapag sinabing standardized questionnaire, ito ay isang instrument, isang questionnaire na nagamit na sa mga naunang study. Okay? Ibig sabihin, kapag ito ay ginamit na in previous studies, ito ay dumaan na sa validation process. Okay? Kung ito ay dumaan na sa validation process, itong standardized instrument, standardized questionnaire, hindi nyo na kailangang padaanin pa sa validation ulit kapag ang ginamit nyo ay standardized instrument. Ang kailangan nyo lang gawin kapag gagamitin nyo yung standardized instrument, so ibig sabihin pwede nyong gamitin yung instrument na ginamit na dati kung parehong-pareho lahat ng mga elements at yung mga domains na nasa instrument na gagamitin ninyo. Okay, so kailangan daanan nyo yung standardized instrument. Tignan ninyo kung pareho ba doon sa research na ginagawa ninyo. Kung pareho at interesado kayong gamitin yung instrument, kailangan nyong ipagpaalam ito doon sa may-ari. Now, merong mga kaso na ganito. Sir, sinubukan na po naming i-email yung may-ari pero wala po kaming nakuhang response. Hanggang dumating po sa point na magde-defend na kami. Ano po ang gagawin ninyo? Ganito. Kapag nag-establish kayo ng communication, sinubukan nyo na ang lahat para makontak yung may-ari ng instrument, pero talagang walang reply. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-document ninyo yung inyong send ng email, yung communication ninyo doon sa may-ari ng instrument. Bilang pagpapatunay na ginawa nyo ang lahat, ibig sabihin nun, due diligence. Ginawa nyo ang lahat, ginawa nyo yung tama, which is magpaalam, pero unfortunately, walang reply yung owner ng instrument. There were cases, may mga kaso during defense, na hinanap yung reply ng may-ari ng standardized instrument at ganito yung naging sitwasyon ng gumagawa ng research. So, ang magiging remedyo dyan, ipakita lang ninyo yung screenshot na nagpaalam kayo doon sa may-ari ng standardized instrument kahit hindi nakapagbigay ng consent yung may-ari ng instrument. This is the worst case scenario. Pero ulitin natin, as much as possible, dapat makuha nyo yung approval, yung consent ng may-ari ng standardized instrument. Most of the time, more than 98% nagre-reply yung mga may-ari ng standardized instrument. At positive ang kanilang reply. Papayagan nilang gamitin yung instrument nila sa research na ginagawa ninyo. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa kapag hindi nagre-reply. Number 2, yung tinatawag nating, sabi niya, self-developed questionnaire or self-made questionnaire or instrument. Ito naman, yung mga questionnaire na ang gumawa ay researcher. Kapag self-made or researcher-made instrument or questionnaire, ang kailangan yung gawin dito ay ipadaan sa validation. Hindi pwedeng maglabas ng self-made instrument o researcher-made instrument na hindi dumaan sa validation. Tandaan nyo yan, magkakaproblema kayo pagdating ng inyong defense. Kasi hahanapin yan, nasaan yung certificate na na-validate itong self-made questionnaire ninyo. Tapos tatanungin nila sino yung mga nag-validate, ano yung qualification ng validators, at kung ano-ano pa. So, i-secure nyo yung mga dokumento na yan na nagpapatunay
na nakapagpa-validate kayo. At yung pangatlo niya ay hybrid. Itong hybrid, tinatawag ko itong modified standardized instrument. Ano ibig sabihin ng modified standardized instrument or hybrid questionnaire or instrument? Ito yung standardized instrument, yung nauna nating diniscuss. Pero, meron kayong mga bahagi na binago para ma-align siya doon sa research na ginagawa ninyo. Ito yung standardized instrument, meron lang kayong binagong ilang bahagi para tumugma siya doon sa research na ginagawa ninyo. Ano ngayon ang kailangan nyong gawin? Number 1, ipagpaalam. Number 2, ipaalam ninyo na meron kayong mga bahagi na babaguhin. Ipagpaalam nyo sa may-ari. Sabihin nyo sa may-ari. Kapag pumayag, baguhin ninyo yung mga kailangan nyong baguhin at kailangan padaan nyo ulit sa validation. Kasi, na-compromise na yung integrity ng original na standardized instrument. So, kailangan padaanin nyo ulit siya sa validation process. Okay? So, yun yung pagkakaiba. Nung tinatawag nating standardized instrument, self-made or researcher-made instrument, at yung hybrid or modified standardized instrument. I hope you were able to take away something from this particular discussion and ma-distinguish ninyo kung anong pagkakaiba ng tatlo para alam ninyo kung ano yung dapat yung gamitin sa research niyo. Keep learning, everyone. If you have questions related to research writing, kagaya nito, put it on the comment section below. Share this video para yung mga kasama nyo rin na nagre-research maging aware doon sa pinag-usapan natin. Sharing is caring, everyone. Thank you, stay safe, and I'll see you on our next video. Bye!